Boss, nitong mga nakaraang taon, kumita ang plota ng 8 milyong piso dahil sa akin. Ngayon kailangan ng nanay ko ng 300,000 piso para sa operasyon niya. Pwede mo bang ibigay sa akin ang share ko? Andyan na si Lihaw, dahan-dahan kayo sa pagsasalita. Itago niyo ng mabuti ang pera natin. Lihaw, kanina ka pa hinihintay ng lahat dito. Mag-iinuman tayo para magdiwang. Ikaw na lang ang hinihintay namin para magsimula ang saya. Boss Wang, hindi na makakahintay ang sakit ng nanay ko. Nangingolekta na ang ospital ng pambayad. Kailangan ng nanay mo ng pera para sa operasyon. Ano namang pakialam ko doon? Kailan ba ako hindi naging pinakamasipag? Sa buong plota, kalahati ng mga huling isda ay galing sa akin. Sa akin naman talaga dapat ang perang ito. Napakasarili mo naman at walang pakisama. Ang plota ang nagpalaki at nag-alaga sa iyo. Ganyan ka ba kawalang utang na loob? Anong ibig mong sabihin? Ang plota namin ang nagbigay sa iyo ng pagkakataon na matuto habang sumasahod. Dapat nga magbayad ka pa sa amin ng matrikula. May kapal ka pa ng mukha na humingi ng sweldo sa akin. Magpasalamat ka nga at hindi ko sinisingil ang krudo sa iyo. Bagay talaga kayong magsama. Kahit sa dagat may makukuha palang mabahong basura na tulad mo. Kung pera ang hanap mo, wala ako niyan. Heto na lang ang basura para sa iyo. Lumayas ka rito. Umalis ka na. Hindi ganyan ang pangako mo noong una. Ako ang boss. Bakit naman ako mangangako sa iyo? Simula sa araw na ito, tinanggal ka na sa trabaho. Tingnan ko lang. Kung wala kami, kung saan ka pupunta, para magmakaawa ng makakain. Abangan mo na lang at buksan mo ng malaki ang mga mata mo. Ipaalam sa lahat ng kasamahan sa industriya ng pangingisda sa Binhay. Simula ngayon, sino mang maglakas loob na tumanggap kay Lihaw, o magpapasakay sa kanya sa bangka para magtrabaho, ay kinalalaban ako, si Huang Dafa. Nang tuluyan, ang walang utang na loob na traidor na iyan. Haharangan ko ang lahat ng oportunidad niya. Sobrang mang-api ang Huang Dafa na iyan. Mas masahol pa siya sa akin. Tutulungan kitang turuan siya ng leksyon. Nakakapagsalita ka. Siyempre naman, ako kaya si Lord Pagong, isang sagradong pagong. Isang sagradong pagong na may mga kaibigan sa bawat sulok ng karagatan. Totoo ba ang sinasabi mo? Huwag kang mag-alala, mabuti kang bata, may respeto at tapat. Ako na si Lord Pagong ang bahala sa iyo. Dito sa dagat, mula sa pinakamalaking balyena, hanggang sa pinakamaliit na damong dagat. Simula ngayon, ay sa iyo na ang lahat. Sa susunod, isama mo ako kapag pumalaot ka sa dagat. Sabihin mo lang kung anong isda ang gusto mo, at ibibigay ko sa iyo sa isang tawag lang. Tama iyan. Ang mahalaga ay makalikom agad ng 300,000. Pagsisihan ni Huang Dafa ang ginawa niya. Kung wala ako, ang bulok niyang grupo ng mga bangka ay malulugi lang at babagsak. Nahanap ko na, Grand Earl Hotel, ay bumibili ng bluefin tuna sa mataas na halaga. Tanong ko lang po sa inyong hotel, tungkol sa pagbili ninyo ng bluefin tuna sa mataas na halaga. Tumatanggap ba kayo mula sa mga individual na nagrerenta lang ng bangka para mangingisda? Pasensya na po, sir. Sa ngayon, ang hotel ay tumatanggap lamang ng mga rehistradong grupo ng bangka para sumali sa kompetisyon. Para na rin po ito sa seguridad ng lahat. Sana po ay maunawaan ninyo. Lakas din ang loob mong pumunta rito, Big Boss Shen. Maliit talaga ang mundo para sa atin. Bakit? Gusto rin ba ni Big Boss Shen na makipagpaligsahan sa plota ko? Hindi naman sa minamaliit kita. Pero yung plota mo, may pinagkaiba ba yan sa bangkarota? Huang Dafa, wag mo kaming maliitin. Bluefin tuna lang naman yan. Hindi naman sa hindi pa nakakahuli ang plota ko niyan. Naaalala ko nga, noong nag-iisang beses na may kumagat, pero pati tao at bingwit, ay nahila ng bluefin tuna. Kaya napilitan kayong putulin ang tali para lang mabuhay, di ba? Aksidente lang yun. Sinasabi ko sa iyo, Huang Dafa. Sa pagkakataong ito, talagang pupunta ako, si Shenru. Si Lihaw yun. Ang sikat na alamat sa plota ni Huang Dafa. Balita ko, tuwing pumapalaot siya para mangisda, siya lagi ang may pinakamaraming huli. Siguradong sasama rin siya. Tapos na tayo. Aba. Di ba si Lihaw ito? Anong ginagawa mo rito? Gusto mo rin bang pumalaot para mamingwit ng tuna? Leslie, huwag ka munang magsaya. Ang isang taong walang isang salita na tulad mo. Titiyakin kong maiiyak ka sa akin.
Anong nangyayari? Di ba si Lihaw ang paboritong tao sa plota ni Huang Dafa? Bakit sila nag-aaway ngayon? Sayang naman, talagang sayang. Earl Grand Hotel ay hindi talaga pinapayagan ang mga individual na pumalaot. Alam niyo ba kung bakit? Dahil yan sa suhestyon ko. Ako si Huang Dafa. Haharangan ko talaga ang lahat ng daan mo. Isasara ko ang bawat takbuhan mo. Walang hiya ka. At huwag mo nang pangaraping makahanap pa ng ibang plota. Nagpaabiso na ako sa lahat. Tingnan natin kung sinong mangahas na kumuha sa iyo. Kakalabanin niya si Huang Dafa. Nangahas kang kalabanin ako, Lihaw. Kaya sa pagkakataong ito, papawiin kita sa mundong ito. Pati ang nanay mo, idadamay ko. Sandali lang, Lihaw, hintayin mo muna ako. Bakit, may kailangan ka ba? May paraan ako para makapalaot ka. Para manghuli ng bluefin tuna. Huwag mo na akong paglaruan. Nagbabala na si Huang Dafa sa lahat. Walang plota ang mga ahas na tanggapin ako. Kung ang iba ay natatakot, ako, si Shenru, ay hindi. Matagal ko nang kinaiinisan si Huang Dafa. Para siyang ulo na aso na nangangagat kahit sino buong araw. Prangka akong tao at hindi ako nagpapaligoy-ligoy. Sumama ka sa plota ko. Maaaring hindi kasing ganda ng kay Huang Dafa ang mga kagamitan ko. Pero ako, si Shenru, ay handang pumirma ng malinaw na kontrata sa papel. Hati tayo sa bawat huli mo. May garantiya kang sahod na 10,000 yuan buwan-buwan. Ang plota ang magbabayad sa lahat ng gastusin sa pagsasanay. Basta ba tulungan mo akong sampalin sa mukha si Huang Dafa gamit ang tagumpay mo. Maging ikaw ba ay minamaliit din ang aking plota? O baka naman kulang pa ang mga inaalok ko sa iyo? Boss Shen, nagkamali ka yata ng tingin ngayon ah. Akala mo ba talaga kumikita ang plota ko? Nang dahil lang kay Lihaw. Kung wala ako, na nagbuhos ng pera sa pagsasanay at mga kagamitan. Walang kwenta iyang si Lihaw. Gusto mo bang patunayan ko? Sa pagpalaot na ito para manghuli ng bluefin tuna. Kahit sinong utusan lang sa plota ko ang piliin ko, kaya iyan. Lagi akong mauunang makahuli. Pumayag ka na sa kanya. Isang simpleng bluefin tuna lang yan. Pangangalayin ka sa kahuli dahil kay Lolo Pagong. Boss Shen. Pumapayag na akong sumali sa grupo ng mga barko mo. Isa lang ang hiling ko. Ako lang mag-isa, papatumbahin ko ang lahat ng tao sa fleet ni Huang Dafa. Ito ba ang bangkang inihanda ng grupo mo? Hindi ba kayo natatakot na bago pa man makarating sa malalim na dagat, ay masisira at mawawasak na agad ang bulok na bangkang ito? Ang edad ng bulok na bangkang ito ay mukhang mas matanda pa sa akin. Lakas ng loob mong gamitin ang lumang bagay na ito papunta sa malalim na dagat. Baka hindi pa nga nakakalayo ng ilang milya ay mawasak na yan. Mamatay-matay ako sa katatawa. Lihaw, kahit sa pag-deliver ng pagkain, ay hindi mo nga mahanap ang lugar. Tapos may lakas ka pang loob na magsabing mag-isa ka lang na manghuli gamit ang isang kawil. Para talunin kaming lahat. Lihaw, huwag kang mag-alala. Medyo lumanga ang bangka. Pero sinisiguro kung walang anumang sira ito. Sa pagkakataong ito sasamahan kita na maglayag sa dagat. Boss Shen, huwag ka nang mag-alala. Kahit medyo bulok ang bangka, ayos lang. Kapag kumita na tayo ng pera, bibili tayo ng pinakabagong modelo. Nagtitiwala ako sa iyo. Ang pagtanggal sa iyo ni Huang Dafa ay malaking pagkakamali niya dahil bulag siya sa talento mo. Boss Shen. Sa pagkakataong ito, ipapakita ko talaga sa iyo ng malinaw, na para sa akin, kayang-kaya kong magsanay ng kahit ilang tao. Akala mo ba talaga dahil sumali si Lihaw sa maliit at bulok mong grupo ng mga barko, ay biglang makakabangon ng paulit-ulit? Lihaw, Lihaw, noong hindi ka pa natatanggal sa trabaho, kailangan pa kitang tawaging Kuya Hao. Pero ngayon ipapaintindi ko sa iyo, pag alis mo kay Boss Huang, wala ka lang kwentang tao, Lihaw. Sandali lang, sasakay din ako sa barko. Boss Huang, ang binibingwit natin ngayon ay bluefin tuna. Mapanganib ito. Ang dakilang Boss Shen na iyan, hindi man lang natatakot maglayag gamit ang bulok na bangka na iyan. Habang ako si Huang Dafa ay nakasakay sa isang pinakamagarang at pinakabagong modelo ng yete. Ano naman ang dapat kong ikatakot? Pasensya ka na, Lihaw.
Ilang buwan na rin kasi ang barkong ito, na hindi na ilalayag. Kagabi lang, ko ipinalinis ito sa mga tauhan ko. Sige na paandarin mo na ang bangka. Kailangan nating mahabol agad si Huang Dafa. At hanapin kung saan nagtatagpo ang mga agos ng dagat. Sa ganitong panahon ang mga tuna, ay mahilig manatili sa bahaging iyon. Kahit na ikaw lihaw, ay makahuli ng tuna. Ano naman ngayon? Hihilahin ba iyan ang bulok at maliit mong bangka? Eh. Siguradong maiiyak kayo mamaya. Uminom muna kayo ng tubig para lumamig ang ulo ninyo. May isda na may kumagat na. Ganito ba talaga ako kaswerte? Sun Yu, tuna ba yan? Boss Huang, sa tingin ko nga po. Napakalakas ng isdang ito. Sa palagay ko ay hindi ito bababa sa 100 jin. Hahaha, dakilang Boss Shen. Ano ang ilalaban mo sa akin? Pati ang langit ay pabor sa akin. Kayo ni Lihaw, humanda na kayong malugi at magsara ang grupo ninyo. Bilis, umahon ka na rito. Sa akin na ang 300,000 pisong premyo na ito. Hahaha, mga kasamahan ko sa industriya. Pasensya na talaga kayo. Ang mangingisda ng aking fleet, kakasungkit lang ng isang tuna. Sa tingin ko ay mahigit 100 kati ang timbang nito. Hahaha. Itong si Huang Dafa talaga. Sobrang sinwerte ang loko. Sa tingin ko ay mahigit 100 kati ang timbang nito. Bakit ba wala akong ganyang swerte, Hais? Talo na tayo nito. Masisisi lang natin si Huang Dafa. Sobrang swerte kasi niya. Hais. Talo na. Sa tingin ko hindi pa naman sigurado. Sana ang swerte natin ay hindi rin magpapahuli. Lolo Pagong, oras na para kumilos ka. Narinig ko ang lahat ng sinabi niyo kanina. Huwag kang mag-alala, bata. Hindi lang kita hahayaang makahuli ng mas malaking bluefin tuna. Kundi pa iiyakin ko pa si Huang Dafa. Ang kapal ng mukha ni Huang Dafa. Parang pader sa kapal. Makapal ang mukha ka mo. Panoorin mo si Lolo Pagong ngayon. Kung paano ko siya paiiyakin. Hoy! Nasaan na ba ang mga munting kaibigan na yon? Dalhin niyo ako sa mga pating sa bahaging ito ng dagat. Hihi! Munting kaibigan. Ikaw na nga. May ibibigay na misyon si Lolo Pagong sa iyo. Kaya mo yan, Sun Yu. Hilahin mo pataas ang tuna na yan para sa akin. Napakalaking karangalan nito. Ikaw ang magiging bida sa ating fleet. At ang tunay nating bayani. Sobrang lakas ng isdang ito. Sandali, huwag. Huwag kang lalapit dito. Muntik na akong mamatay sa takot. Buwisit na pating to, kakalabanin kita. Akin dapat ang kampyonato. Patayin mo yan. Sun Yu, makinig ka. Huwag mong gagalitin ang mga pating na iyan. Ayoko pang mamatay. Buti nga sa'yo. Masyado ka kasing mayabang, Huang Dafa. Ngayon pati mga pating hindi na nakatiis sa'yo. Huang Dafa, Huang Dafa. Dumating din ang araw mo. Ang galing mo talaga, Bosgi. Pati mga pating rumerespeto sa'yo. Simple lang muna. Huwag maingay.
Kung hindi lang dahil sa mga buwisit na pating na iyan. Sinira nila ang plano ko. Siguradong sa akin sana ang kampyonato. Pero huwag ka munang magsaya ng maaga, Shenru. Ayos lang kung walang mahuling tuna si Li Hao. Pero paano kung makahuli siya? Sa hina ng makina ng bulok mong yete, may 80% tsansa na. Hihilahin kayo ng tuna hanggang mawasak ang bangka at mamatay kayong lahat. Mas mabuti pang ang mawasak ang bangka nyo at mamatay kayo. Tama si Huang Dafa. 100 libra pababa. Kakayanin pa natin ang tuna na iyan. Pero paano kung higit sa 100 libra na? Huwag po kayong mag-alala, President Shen. Sinabi ko na, akong si Li Hao. Tutulungan ko ang grupo na makuha ang premyo sa pagkakataong ito. Paano kung huwag na muna nating ituloy ngayon? Isasanla ko na lang ang bahay ko pagbalik natin. Para makabili muna ng bagong yete para sa ating grupo. Boss Gay, kayo na po ang bahala. Panoorin niyo lang po ako, President Shen. Li Hao, putulin mo na agad ang tali. Hindi kakayanin ng yate natin. Ang tuna na ito, maihaba na hindi bababa sa 2 metro. Ang tansya kong timbang niyan ay lampas 200 libra. Huwag na huwag mong puputulin ang tali. Babantayan kita, Li Hao. Wasak ang barko at patay ang lahat. Pwede pala ang ganitong galawan. Hindi lang sa hindi ito lumaban. Sa halip ay kusa pa itong sumalpok para mamatay. Talagang nahuli nga. Li Hao, bakit parang pakiramdam ko? Nagpapakamatay lang ang tunang ito. Baka dahil kay Huang Dafa. Sa mga pagyayabang niya, kaya tuluyang namatay sa inis. Pasensya na po, Boss Huang. Kung nabigo kita. Nasaan ang hustisya? Isang sirang yete na halos magiba na. Nakabingwit pa ng tunang may habang 2 metro. Naaalala ko ang fleet na ito. Hindi ba magsasara na sila? Sa tansya ko ang tuna na ito. Hindi ba bababa sa 2 metro ang haba? Pwede mo bang ibahagi sa amin kung paano nakuha ng fleet ninyo noon ang dambuhalang tuna na ito? Sa totoo lang hindi ko rin alam. Ang natatandaan ko lang ay ang tuna na ito. Biglang tumalon mula sa tubig at sumalpok at namatay sa deck. Walang silbi. Isa kang walang silbi. Ang mga reporter na ito, dapat ako ang kinakapanayam nila. Ako si Huang Dafaang. Nagbayad para imbitahan sila . Pero ngayon ginagawa na nilang patalastas para kay Li Hao. Hindi ninyo naman ako pwedeng sisihin. Sino ba namang mag-aakala na ang buwisit na pating na yan ay sasadya talaga para kagatin ang tuna? Anong pinagsasabi mo dyan? Binabati kita, Boss Huang. Ang fleet ninyo na naman ang nakakuha ng kampyonato. Bakit naman naparito ng personal ang taong ito? Nakakahiya talaga. Ito ang tunay na nakakahiya sa lahat. Si Shenru pala yan. Hindi ba malapit nang magsara ang fleet niya? Binabati kita, Boss Shen. Ito ang resibo para sa premyo. Tungkol naman sa bayad para sa biniling tuna. Papasok na iyon sa account mo ngayong hapon. Lahat ng ito ay dahil kay Li Hao. Nakisakay lang ako sa swerte niya. Siya ba yung Li Hao na tumutulong kay Huang Dafa para kumita ng pera? Siya nga. Kaya lang, nagpabago-bago ng isip si Huang Dafa. Kaya napunta sa akin ang malaking pagkakataon na ito. Sa pagkakakilala ko kay Huang Dafa, siya ay taong mapaghiganti at madaling magtanim ng galit. Sa susunod, kailangan ninyong mag-ingat ng mabuti.
Salamat po Sir Shen. Wala namang dapat ipagpasalamat doon. Tinupad ko lang ang napagkasunduang hati sa bonus. Gusto mo bang kumita pa ng mas malaking pera? Madali lang iyan. May alam akong lugar na madalas labasan ng mga yellow croaker. Pwede tayong mangisda roon. Kung ganoon ay yayaman na tayo niyan. Ma, magpahinga at magpagaling ka muna rito. Inayos ko na ang caregiver na titingin sa iyo. Babalik ako mamayang gabi. Mag-iingat ka palagi ha. Sir Shen, pwede na tayong bumiyahe. CJ. Pasensya na ha. Lihaw, baka naman nagkamali ka ng lugar. Ang pagkakaalam ko sa bahaging ito ng dagat, ay walang nakukuhang yellow croaker dito. Tingnan mo na lang. Ayan na. Nakahuli ka nga talaga. Sa bahaging ito ng dagat, ilang taon nang walang nagpapakitang bakas ng mga yellow croaker. Paano mo nagawa iyon? Sir Shen, kapag hindi mo pa nilagay sa ice bucket, ang mga yellow croaker maya-maya ay mawawalan na ng halaga. Pasensya na. Natulala lang ako kanina. Hindi ko lang talaga inaasahan na makakahuli talaga tayo ng yellow croaker dito. Naka-jackpot ba tayo sa kuta ng mga yellow croaker? Namamalikmata ba ako? O nababaliw na ang mundong ito? Wala namang pain ang kawit ah. Tumatanggap ba kayo ng yellow croaker? Noong nakuha namin ang mga ito, ay inilagay agad namin sa yelo. Ayoko. Pumunta ka na lang sa ibang tindahan. Hindi mo ba narinig ng maayos? Malaking yellow croaker ito. Napakakulit mo naman. Sinabi ng hindi namin tinatanggap eh. Hindi ka ba nakakaintindi ng salita? Ang weird naman. Dapat kapag may malaking yellow croaker, pag-aagawan agad ito ng mga tao. Medyo hindi nga normal ito. Subukan nating magtanong sa ibang pwesto. Ayaw namin. Siguradong may nananabotahe sa atin. Sa buong palengke walang gustong kumuha ng malaking yellow croaker natin. Nakakatakam naman talaga. Kung hindi ko lang kinatatakutang mabangga si Huang Dafa. Itong 2 timba ng sariwang yellow croaker. Sapat na para kumita ako ng maganda. Umalis na kayo rito ng mabilis. Hay, sinabi ni Boss Huang. Kung sino ang lalapit sa inyo, ay kalaban na rin niya. Maliit na negosyo lang kami. Kaya hindi namin kayang banggain si Boss Huang. Sir Shen, Lihaw. Malaking yellow croaker. Sariwa at napakagandang klase ng yellow croaker. Nitong nakaraang 2 araw talagang problemado ako. Panahon na ngayon ng yellow croaker. Pero nakapagtataka na wala namang mabili sa merkado. Napakahirap maghanap ng supply. Ganto na lang, hindi niyo na kailangang mapagod sa pagtatanong sa bawat tindahan. Itong buong supply ng sariwang yellow croaker. Bibilhin ko na lahat. Walang silbi kahit magtanong pa kami sa bawat tindahan. Sa buong palengke, walang may lakas ng loob na bumili ng isda namin. Walang may lakas ng loob na bumili. Bakit naman? Dahil na naman ito sa kalokohan ni Huang Dafa. Kakabalik lang niya. At palihim niyang
Binalaan ang mga tindera na ito. Maraming salamat sa kabutihan ninyo. Pero ayaw ko kayong madamay. Ha 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 ha. May-ari lang ako ng restaurant. Hindi ako kayang pakialaman ni Huang Dafa. Ganito na lang. Simula ngayon. Ang ganitong klaseng mga yellow croaker. Bibilhin ko sa mataas na presyo. Kahit gaano karami ang mabingwit mo, bibilhin ko lahat. Kung may problema sa akin si Huang Dafa, pumunta lang siya sa hotel para harapin ako. Kung ganoon bukas ng tanghali, dumiretso na po kayo sa daungan para maghintay sa amin, Boss Zhang. CJ, magpapadala ako ng mga tauhan na may dalang kagamitan sa pagpapalami. Pagdating sa presyo, ibibigay ko ang pinakamataas na presyo sa merkado. Kung hindi lang sinuwerte ang buwisit na si Li Hao, siguradong sa akin ang kampyonato. Lao Huang, may tawag ka. Ako si Huang Dafa. Anong balita? Boss Huang, may masamang balita. Kaninang dapit hapon, may bitbit si Li Hao na 2 balde ng sariwang yellow croaker, at binili lahat ni Zhang Zhengwu. Itong buwisit na si Li Hao, paano siya nakahuli ng yellow croaker? Sa anong paraan? Maghanap ka ng ilang tao ngayon, para ipagkalat na yumaman na si Li Hao. Siguraduhin mong makakarating ito kay Sun Qianshan. Gusto kong mawala ng kahit isang 5 si Li Hao. Ngayong iniwan niya ako, magiging katulad lang siya ng isang asong ligaw. Si Sun Qianshan, isa siyang malupit at walang awang hari ng dagat. Lao Huang, nakakuha rin naman tayo kay Li Hao. Malaki na ang kinita mo. Bakit kailangan mo pang magpakahirap ng ganyan? Ang ibig ko lang sabihin ay, hindi naman dapat katakutan si Li Hao. Pero si Zhang Zhengwu, wala kang alam sa sinasabi mo. Ako ang nagtanggal kay Li Hao. Kitang-kita ng buong crew ng barko. Hindi ko talaga hahayaang kumita ng pera si Li Hao. Kapag naging matagumpay si Li Hao sa labas, sino pa sa crew ang hahayaan akong pagsamantalahan sila? Gagawin kong parang asong walang matuluyan si Li Hao. Magiging kaawa-awa ang kahihinatnan niya. Sa ganoong paraan lang, saka palang matatakot sa akin ang mga tao sa barko. Kahit makakuha sila ng bonus, hindi pa rin sila maglalakas loob na magtanong tungkol sa hachian. Ito ang tinatawag na pagbibigay eleksyon para matakot ang iba. Kung wala ng ibang paraan, wala akong pakialam kung si Li Hao ay malibing sa ilalim ng karagatan. Ikaw na ang bahalang mag-ayos sa mga gagawin sa barko. Kung magpapatuloy ito, ang pangkat natin, ay mapapalitan na natin ang bagong yete agad. Salamat sa iyo, Li Hao. Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko. Ako nga dapat ang magpasalamat sa iyo, dahil kung hindi, wala man lang akong pagkakataong sumali sa paligsahan. Hindi lang ito basta isda. Malinaw na 2 kahon ng pera ito. Presidente Shen, bakit parang mukha kayong pera? Hey, ano naman kung mukha nga akong pera? Kumapit ka sa hawakan. Bilis kumapit ka. Presidente Shen. Ang pinakamalaking yellow croaker na nakita ninyo. Gaano kalaki iyon? Nakakita na ako ng ganoon sa isang subasta noon. Nasa mga 80 sentimetro siguro iyon. Naaalala ko na ang naging average na presyo nito ay lumampas sa 30,000 bawat kilo. Huwag mong sabihin ang ibig mong sabihin ay, imposible naman yata iyon. Itong yellow croaker na ito, ang haba nito lampas 1 metro na yata. Li Hao, baka yumaman na tayong dalawa. Yumaman na tayo. Pwede na tayong bumili ng bagong yete. Kailangan na nating bumalik agad sa daungan. Kulang ang inihanda nating yelo. Bakit wala pa si Sir Zhang? Nagkasundo naman kami sa oras kahapon. Kapag naghintay pa tayo, nag-aalala ako na baka mabulok itong higanting yellow croaker. Mababawasan ang halaga nito kapag nagkataon. Malapit na siguro yon. Haha. Matagal ding hindi tayo nagkita, Madam Shen, lalo ka pang gumanda. Putsa, ito ang hari ng mga yellow croaker. Ako si Sun Qianshan. Mahigit 10 taon na akong naglalagi sa daungang ito. Ito pa lang ang pangalawang nakita ko.
Hindi, yung huli. Sukdulan ng 80 sentimetro lang yon. Ito siguradong lampas 1 metro na. Yayaman na ako. Yari na. Si Sun Qianshan yan. Maluwalhating bati boss. Siguradong basag ang record sa higanting yellow croaker na ito. Madam Shen. Itong regalong ibinigay mo sa akin. Gustong-gusto ko ito. Ha 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 ha. Li Hao. Si Sun Qianshan ang pinakasiga sa daungang ito. Huwag na huwag mo siyang babanggain. Kahit kailangan pa natin itong ibigay sa kanya ng kusa. Pare ko, huwag ka namang sumimangot ng ganyan. O baka naman, nanghihinayang ka sa higanting yellow croaker na ito. Umatras kayong lahat. Kung hindi, hihiwain ko agad ang tiyan ng higanting yellow croaker na ito. Sa tingin ko alam mo naman ang mangyayari. Kapag nasira ang loob ng yellow croaker, agad na aasim ang karne nito. Akala mo ba matatakot mo ako? Bakit hindi natin subukan? Tingnan natin kung sino ang mas mabilis. May lakas ng loob ka ba talaga? Naisip mo ba yan? Ang pinakamalalang mawawala sa akin ay isang higanting yellow croaker lang. Siguradong hindi mo na masisilayan ang araw bukas. Hindi pa ipinanganak ang taong pwedeng magbanta sa akin. Ah, talaga ba? Medyo maswerte naman akong tao. Sa buong buhay ko. Makukuha ko pa rin ang higanting yellow croaker. Haha. Boss Zhang, talagang porsigido kang agawin ito sa akin, no? Nagtanong ka ba muna sa akin? Kung papayag ba ang mga tauhan ko na ito? Sino ka ba sa tingin mo? Para manggulo at makipag-agawan sa boss namin. Ang yabang mo hindi mo ba muna inalam? Ang reputasyon ng boss namin. Subukan ko nga. Kung mas matigas ba talaga yung ulo mo? O itong hawak kong baseball bat? Boss Zhang, pakiusap wag po kayong magpadalos-dalos. Aba, ayos Sa dami ng taon na pinatatakbo ko ang Earl Hotel, ano pa bang unos ang hindi ko naranasan? Pero sa bawat pagkakataon ako pa rin. Si Zhang Zhenguo ang huling tumatawa. Bulag ka ba? Si Boss Zhang ito ng Earl Hotel. Siya ba ang taong pwede mong banggain? Kung hindi mo lang sinayang ang oras ko, itong higanting yellow croaker, na itakbo ko na sana paalis, baka maprotektahan ka ni Boss Zhang ngayon. Pero hindi ako naniniwalang mapoprotektahan kanya habang buhay. Maraming salamat, Boss Zhang. Kung hindi ka dumating sa tamang oras, malamang ay napasama na ako. Li Hao. Sobra akong natakot kanina. Kahit pa man manakaw ang higanting yellow croaker. Ayoko pa ring makita kang nasasaktan. Hindi ko masikmura ang mga abusadong yan sa dagat, na naghahasik ng lagim sa lugar na ito. Darating din ang araw na, ipapakulong ko silang lahat. Libre ang kain at tulog nila doon. Mag-ingat ka na sa susunod. Kilala ko ang taong si Sun Qianshan. Para sa pera kahit anong maruming paraan, ay kaya niyang gawin. At saka, nitong huling beses na si Sun Qianshan, ay pumunta sa daungan para harangin kayo. Sa tingin ko rito, ay may nag-tip sa kanila. Si Huang Dafa. Itong haring yellow croaker ay tiyak na nakabasag ng record. Halika, timbangin natin ito. Ang haba ay 110 sentimetro. Ang bigat ay 45 kilo. Nakabasag ito ng record Ha ha ha. Ibenta niyo sa akin ang lahat ng yellow croaker na iyan. Handa akong magbayad ng bukod ng 1,500,000 para bilhin ang haring yellow croaker na ito. Nakatumbas ng average na presyo bawat kilo, na mahigit 40,000. 1,500,000 Ikaw ang nakahuli sa yellow croaker na ito. Ikaw ang magpapasya kung ibebenta mo o hindi. Ikaw naman ang boss ng fleet. Kaya siguradong ikaw ang masusunod. Naipadala ko na ang pera. Mag-aayos na ako ng mga tao ngayon para hakutin ang haring yellow croaker na ito. Napakabilis niyo talagang kausap, Big Hang. Sa totoo lang medyo curious ako. Ilang taon na rito sa bahaging ito ng dagat, na walang nakikitang yellow croaker. Lalo pa ang isang haring yellow croaker na mahigit 1 metro ang haba. Bakit ikaw, Li Hao, ay nakahuli nito? Shen, makakabili na ba tayo ng bagong yate ngayon? Ti Huang. Boss Huang,
Maraming salamat, Boss Huang. Maraming salamat, Boss Huang. Isang buong araw na ang nakalipas. Wala pa rin bang magandang balita? Habang hindi pa minamala si Li Hao, hindi mapapanatag ang tulog ko. Gusto mo bang itanong ko na ngayon? Itatanong ko na ngayon din, para marinig din ng lahat ang kahihinat na ng pagbangga sa akin, si Huang Dafa. Kung ano iyon. Kumusta na? Malaki ba ang kinita mo ngayon? Ha ha ha. Kumita. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Nakilala pala ni Li Hao si Zhang Zhengwu. Alam mo ba kung ano ang pinalampas ko ngayon? Isang metrong haba na dambuhalang yellow croaker, na nagkakahalaga ng 1,000,000. Kung binalaan mo lang ako ng mas maaga, sana hindi na ako nagsayang ng laway doon. Boss Huang, hindi ko po kasalanan. 2. Totoong hindi ko po kasalanan. Isang metrong haba na yellow croaker. Dambuhalang yellow croaker yon. Sino ba si Li Hao para magawa yon? Bakit siya ang nakahuli niyan? Wala po akong kinalaman dyan. Sun Yu. Halika rito. Sabi ko lumapit ka rito ngayon din. Nagkamali po ako. Boss Huang, nagkamali po ako. Parang awan niyo na, patawarin niyo ako. Gusto kong pumunta ka ngayon din. Sa pantalan, at maglagay ng tracker sa yacht ni Shenru. Ilang dekada na sa dagat na ito, na walang nakakahuling yellow croaker. Siguradong si Li Hao ay nakahanap ng lihim na lugar. Kailangan kong malaman. Aalis na po ako ngayon din. Ang mga nagtatraidor sa akin, hindi magiging maganda ang kahahantungan. Kahit na kumikita ng pera ngayon si Li Hao, pero sisiguraduhin kong babagsak siya ng tuluyan. Naintindihan niyo ba? Opo, Boss Huang. Paano po namin kayo magagawang traidurin? Si Li Hao lang naman ang walang utang na loob. Dapat talaga siyang turuan ng leksyon. Lesiu. Sana ngayong araw, makahuli pa tayo ng isang haring dilaw na isda. Yayaman na talaga tayo niyan. Nananaginip ka na naman ng gising. Takot lang akong maghirap. Babae lang ako. Ayaw kong makitang malugi ang plota ng barko na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Ang galing mo talaga, Li Hao. Sa bawat paghagis mo ng bingwit, nakakahuli ka palagi ng malalaking dilaw na isda. Kung hindi ko lang ito nakita mismo ng sarili kong mga mata, iisipin ko sanang gumagamit ka ng mahika. Takpan mo na agad yan. Tunaw na ang mga yelo. Si Huang Dafa yan. Paano niya nalaman ang lokasyon natin? Kung hindi natin kinabitan ng tracker, hindi ko rin siguro maiisip na sa ordinaryong bahaging ito ng dagat ay may makukuha palang haring dilaw na isda. Wala kang hiya. Ha 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 ha. Aanhin ko naman ang hiya. Ang mga masasamang tao ang yumayaman. Samantalang ang mga mabubuti ay namamatay lang sa gutom. Kung sino man ang haharang sa pagpapayaman ko, sisiguraduhin kong hindi na niya makikita ang pagsikat ng araw bukas. Boss Huang, handa na po ang lahat. Mga paboritong pain po ito ng dilaw na isda. Siguradong maaakit nito ang mga dilaw na isda sa malapit para lumapit dito sa atin. Mahusay ang ginawa mo. Ikaw ang naging susi sa tagumpay ng plota. Pero dapat mong laging tandaan, kung hindi dahil sa paggabay ng plota, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon, Sun Yu. Opo, hindi ako magiging tulad ni Li Hao, na walang utang na loob. Huang Dafa, kung iisipin mong mabuti, ang hirap talaga ng pinagdaanan ng nanay mo. Anong ibig mong sabihin? Mahirap ang pinagdaanan ng nanay ko. At ano naman ang kinalaman ng nanay ko rito? Siguradong nahirapan ang nanay mo noong ipanganak ka niya. Dahil sa sobrang kapal ng mukha mo. Ang lupit. Li Hao. Sisiguraduhin kong. Ano pang tinatayo-tayo niyo riyan? Ang inihandang pagkain ng isda. Itapon niyo ng lahat sa tubig.
Sama-samang lumalangway ang mga yellow croaker. Sisiguraduhin kong si Lihaw ay walang makukuha kahit isang isda. Yari na tayo ngayon. Ang mga malalaking yellow croaker sa paligid natin ay maaakit silang lahat palayo. Kasalanan ko ang lahat dahil napakawalang silbi ko. Baka hindi ko na matupad ang huling kahilingan ninyo. Huwag kang mag-alala. Hindi magtatagumpay ang masamang balak ni Huang Dafa. Magtiwala ka sa akin. Iniisip mo rin ba na wala akong silbi? Ayaw ko rin namang umiyak. Napaka nakakahiya nito. Pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Sobra na talaga ang pang-aapi ni Huang Dafa. Ayaw ko talagang makitang bumagsak ang ating plota. Bakit ko naman iisipin na wala kang silbi? Mga kasama, bakit nakatunganga pa kayo riyan? Bilisan ninyo at mamingwit na kayo. Basta ngayong araw, ang mga mahuhuli nating malalaking yellow croaker ay sapat ang dami. Sa buwang ito, maaga kong ibibigay ang sweldo ninyo. Boss Huang, hintayin nyo na lang si Lihaw na lumuhod at magmakaawa sa inyo. Ayusin nyo palalo ang mga tingga para maiwasang mahuli ang mga ligaw na isdang naakit dito. Ang target natin ay ang malalaking yellow croaker. Lihaw, salamat sa pag-alo mo sa akin kanina. Ano kaya kung bumalik na lang tayo? Sapat na ang mga yellow croaker na ito para kumita tayo ng malaki. Ang taong tulad ni Huang Dafa ay napakatuso at mapanlin lang. Hanggat hindi pa talaga kailangan. Huwag na tayong bumangga sa kanya. Nagsisimula pa lang tayo. Narinig ko ang lahat ng sinabi ninyo kanina. Sa tagal ko nang nabubuhay bilang isang pagong, kailanman ay hindi pa ako nakakita. Napakakapal ng mukha ng taong yan. Tingnan mo kung paano ko siya tuturuan ng leksyon. Boss Huang. Heto na. Mag-ingat ka. Huwag mong hayaang makatakas ang yellow croaker. Pera yan lahat. Paakyat na. Imposible naman. Ang lakas ng hila sa ilalim ng dagat kanina. Hindi dapat basag na bote lang ang nandoon. Ano to? Paano ba kumagat sa bingwit ang bagay na to? Paano nangyari to? Medyo maiintindihan ko pa kung si Sanyu ang nakabingwit ng basura. Pero ang nabingwit ng iba. Bakit basura rin ang nakuha nila? Nabuhay ba ang mga basurang to? Parang sinadya talagang pumunta sa bingwit. Boss Huang, mukhang maling pain ang nabili mo ah. Pero suportado ko ang ginagawa mo, Boss Huang. Hanggat nagpapatuloy ka lang sa ganyan, ang mga basura sa dagat ay siguradong malilinis ng mga mangingisda ni Boss Huang. Nang lubusan, mag-aayos ako ng reporter para ma-interview ka, Boss Huang, mamaya. At susubukan nating may panalo ka sa Best Contribution Award, Boss Huang. Iba talaga ang galing ni Master Turtle. Siguradong natrauma na si Huang Dafa sa nangyari. Boss Shen, huwag ka lang basta tumawar yan. Huwag mong kalimutan. Ilagay ang yellow croaker sa refrigerator. Baka mawala ang kasariwaan yan mamaya. Pasensya na, naaliw lang talaga ako sa panonood. Kayo ang may gusto nito. Pinagbigyan ko na kayo. Ako na ang magpapatakbo ng yate na to. Tingnan natin kung makakaiwas ka. Ako si Huang Dafa, matagal na ako sa mundong to. Hindi pa ako kailanman naging ganito kaawa-awa tulad ngayon. Boss Huang. Huminahon ka. Nasisiraan na ng ulo si Huang Dafa. Gusto niyang banggain ang yeti natin. Hindi kakayanin to. Kulang sa lakas ang yate natin. At masyadong malapit ang distansya. Hindi natin maiiwasan to. Lihaw, tumalo na tayo sa dagat. Hayaan mo na ang yete. Huwag ka nang lumiko pa. Ang isang mukhang perang tulad ni Huang Dafa.
Hindi mangangahas na isama tayo sa hukay. Ang gusto lang niya ay pilitin tayong tumalon sa dagat. Dumiretso ka lang sa pagmamaneho. Sige, naniniwala ako sa iyo. Nalaman mo pa talaga ang plano ko. Mamatay ng sabay. Hindi naman ako tanga. Ang gusto ko lang naman ay ang lungga kung saan naroon ang mga malalaking yellow croaker. Sayang nga lang talaga. Hindi ko nagamit ang pagkakataong ito para mapilitan si Lihaw na tumalon sa dagat para mabuhay. Gustong-gusto talaga kitang sagasain. Lihaw. Sabi ko na nga ba, tama ako. Kung hindi ka pa natatakot, kuhanin mo na agad ang pamingwit para manghuli ng yellow croaker. Ito ang lungga ng mga yellow croaker. Kung hindi, akala mo ba talaga? Gusto kong mamatay kasama si Lihaw. Matagal ko nang napansin na may kakaiba sa lugar na ito. Boss Huang. May kumagat ng yellow croaker. Anong nangyari? Tingnan mo na lang mismo. Ang husay umarte nitong si Huang Dafa. Sayang talaga ang talento niya kung hindi siya mag-aartista. Para sa pera, handa niyang ibuwis ang sarili niyang buhay. Huwag na tayong mangisda, manood na lang tayo ng magandang palabas. Anong magandang palabas ang panonoorin natin? Tingnan mo ang kilos ni Son Yu. Mukhang nakakuha siya ng isda. Paniguradong hindi ito maliit. Hindi sila makakahuli ng yellow croaker. Boss Huang, may malaking isda. Base sa karanasan ko, ang bigat ng isdang ito. Siguradong mahigit 50 kilo to. Ito na kaya ang hari ng mga yellow croaker. Pugad pala ito ng mga yellow croaker. At sa lakas pa lang ng hila na ito. Siguradong hari ng mga yellow croaker to, hahaha. Yayaman na ako, si Huang Dafa. Ah! Kapit lang nang hihina na ang isdang to. Paakyat na. Paakyat na ang hari ng mga yellow croaker, hahaha. Heto na. Hayaan mong makita ko ng sarili kong mga mata. Kung gaano ba talaga kalaki ang yellow croaker na to. Hala, bakit ang baho naman? Son Yu. Ito ba ang sinasabi mong yellow croaker na nabitwit mo? Boss Huang, Boss Huang. Boss Huang, huwag ka munang mamatay. Hindi ko pa nga natatanggap ang sahod ko. Naging buhay ba tong mga basura sa dagat? Talagang sinadya nilang pumunta kay Huang Dafa. Lei Yu, Dong Yu. Sino nga ba ang nakakaalam? Baka naiinis lang sila kay Huang Dafa. Huhuhu. Basurahan. Masusuka ako. Tapos ka na bang sumuka? Boss Huang. Makipagkita ka kay Sun Qianshan bukas ng tanghali. Sabihin mo na may paraan ako para harapin si Zhang Zhengu. Sige, makikipag-ugnayan na ako ngayon din. Hindi ako maniniwala sa malas na to.
na kahit ang langit ay kumakampi sa iyo. Isa pang Tagayson. Kilala naman natin ang isa't isa. Alam na natin kung anong klase tayong tao. Huwag mo na akong bitinin. Isang bagay lang ang mahalaga sa akin. Kung paano natin haharapin si Zhang Zhenguo. Napakadali lang. Maghanap tayo ng kakain ng Yellow Croaker sa Earl Restaurant. At pagkatapos ay magpanggap na food poison. Basta magawa mo ang isang bagay na to. Ako na ang bahala sa matitira. Sa pagkakataong ito, sigurado ako. Nababagsak sina Zhang Zhenguo at Li Hao. Napakasimpleng bagay lang nito. Kailangan mo pa ba talaga akong hanapin? Ang dami namang tao sa barko mo. Sino ba sa kanila ang hindi pwede? Hindi ba parang nagpapakahirap ka pa sa wala? Kasi pareho lang tayo. Na walang hiya. At handang gawin ang lahat para sa pera. Hindi tulad ng iba. Natakot sa kapangyarihan ni Zhang Zhenguo. At saka alam ko, na naiinis ka rin kay Zhang Zhenguo. May papangako ko, na kapag napabagsak natin sina Zhang Zhenguo at Li Hao, ang kikitain sa Yellow Croaker sa hinaharap, may 30% kang hati palagi. Gusto ko iyang sinasabi mong walang hiya ako. Sige, payag ako sa kasunduang iyan. Bakit ka nakatunga nga lang dyan? Bilis at salinan mo ng alak si Bosson. Wala ka talagang kusa. Aray-aray. Bakit ang sakit ng tiyan ko? Sir. Sir. Ang galing mo talaga, Li Hao. Na halos walang mabili sa buong merkado. Pero ang mga Yellow Croaker dito sa'yo, parang pangpakyawan lang sa dami. Kung hindi ko lang na-inspeksyon, ang bawat batch ng Yellow Croaker, talagang magdududa ako. Na ang lokong to, ay may nakuha ang palaisdaan ng mga Yellow Croaker. Mabenta ba talaga ang Yellow Croaker? Lihim yan ni Boss Zhang. Huwag niyo na nga akong biruin. Ang pagbebenta ng Yellow Croaker, paano namang magiging lihim yan? Hindi mabilang ang dami ng kumakain doon araw-araw. Pinipili talaga nilang kainin ang malaking Yellow Croaker. Habol lang naman nila ay ang kasariwaan nito. Tungkol sa Boju Hotel, may balita na may mga bisitang kumain. At nalason sa kinain nilang malaking Yellow Croaker. Sir Zhang, ikaw naman. Mayroon ka bang gustong sabihin tungkol dito? Nalason dahil sa pagkain ng malaking Yellow Croaker. Imposible iyan, ang Boju Hotel. Alam mo ba kung gaano karaming putahe ng malaking Yellow Croaker ang inihahanda namin araw-araw? Alam mo ba iyon? Wala akong pakialam kung gaano karami ang inihahanda ninyo. Pero may formal na nagreklamo gamit ang kanilang totoong pangalan. Na ang mga biniling malaking Yellow Croaker ng Boju Hotel, nang suriin ito sa laboratorio, ay nakitaan ng napakaraming mapanganib na kemikal. Imposible iyan. May ebidensya ka ba riyan? Kung wala naman, huwag kang magsalita ng kung ano-ano nang walang basehan. Bakit parang may kakaiba rito? Bakit kung kailan ngayon pa nangyari ito? Tamang-tama kung kailan nahimatay si Huang Dafa. Hindi na kailangang hulaan pa. Siguradong si Huang Dafa ang may pakana sa likod nito. Ebidensya ba kamo? Tamang-tama naman. May hawak nga akong kopya rito ngayon. Napakahalagang usapin ang kaligtasan sa pagkain. Ang interview na ito ay mapapanood ba ng live mula simula hanggang dulo? Naman. Doon talaga ako kumain sa inyo. Ng malaking Yellow Croaker kaya sumakit ng husto ang tiyan ko. Hindi malinis ang isda ninyo doon. Hindi naman sa minamaliit kita ha. Pero sa hitsura mong iyan, kaya mo ba talagang bumili ng malaking Yellow Croaker? Napakahusay talagang magplano at mag-isip ng paraan ni Sir Huang. Gagawin talaga ang lahat makuha lang ang kanyang gusto. Sa susunod na kukuha ka ng aktor na gaganap, pwede ba iyong kapani-paniwala naman ang kunin mo? Tingnan mo na lang mismo. Kung hindi naniniwala si Boss Zhang, pwede kayong pumunta sa ahensyang ito, para itanong kung totoo ang ulat na ito. Boss Zhang, tingnan niyo pong mabuti. Ang bawat larawan, may oras sa kanang bahagi sa ibaba.
Kung tumutugma ba ito sa oras ng pag-deliver ni Lihaw, para magkatugma, at pati ang mga basurang ito sa larawan, at ang mismong paligid. Kung yate nga ba ito ni Shenru? Doon mismo sa paboritong lugar ng pangingisda ni Lihaw, ako nakakuha ng napakaraming basurang pandagat, na sobrang baho at nakakasuka. Narito ang lahat ng ebidensya. Kaya naman pala, naakit ang mga kawan ng dilaw na isda rito. Dahil pala sa mga basurang pandagat na ito. Kapag kinain ng mga tao ang isdang iyon, paano silang hindi magkakasakit? Ako si Zhang Zhengwo at sa haba ng buhay ko, wala pa akong sabuatan o panloloko na hindi naranasan. Masyado pang maaga para maisahan niyo ako. Boss Zhang, magtiwala po kayo sa amin. Ang pinaniniwalaan ko lang ay ang ugali ng tao. Ikaw na may apelyidong Zhang, ano bang ibig mong sabihin? Dahil sigurado ka namang may mga basurang pandagat doon. May lakas loob ka bang makipagpustahan sa akin? Ihasew, hahaha. Isang mangingisda na tinanggal ko na sa trabaho. Anong karapatan mong makipagpustahan sa akin? May latitude at longitude ang mga larawang ito. Kaya makikita natin ang eksaktong lokasyon ng pinangisdaan kahapon. Magpadala ka ngayon ng 2 yete at gumamit ng malaking lambat para kalagkarin ito ng pabalik-balik. Kung may makuha man silang kahit isang basurang pandagat, mula sa araw na ito ako si Lihaw, ay aalis na sa pagiging mangingisda at hinding-hindi nahahawak pa ng pamingwit. Lihaw, ikaw. Magtiwala ka sa akin. Sige ba? Handa na ang yete. Nakahanda na rin ang mga lambat sa 8 ko. Simulan na natin ngayon din. Lihaw, Lihaw. Sa pagkakataong ito, kahit ang mga Diyos, hindi ka maililigtas. Hahaha, hindi ako maniniwala riyan. Itong tambak na basura sa karagatan, na kaya niyang linisin sa loob ng kalahating araw. Bukod pa riyan. At isa pa, si Lihaw bago nito ay walang alam sa plano ko. Bakit ka nagmamadali? Tapos na akong maglatag ng pustahan ko. Paano naman ang sa iyo? Ang tanyag na Boss Huang ay hindi naman siguro hahantong sa pakikipagpustahan ng walang inilalapag na taya. Kahit ang lakas ng loob na tumaya ay wala ka. Bakit naman ako matatakot tumaya? Akala mo ba talaga ay madali mo akong matatakot? Dahil kampanting-kampante si Boss Huang. Sige, ganyan na nga lang. Kung hindi mo nakuha ang mga basura sa dagat, gusto kong humarap ka sa live broadcast at lumuhod para humingi ng tawad. Para sa Earl Hotel ni Manager Zhang. Kailangan pa talagang lumuhod. Takot ka ba? O may itinatago kang kalokohan? Lalabanan ko ang pusta mo. Maghanda ng 2 yate. Pumunta kayo sa pinag-isdaan kahapon. Gamitin ang mga lambat para simutin ang lahat ng basura sa karagatan. Paiiyakin ko si Lihaw. Kunin ang mga bagong huling dilaw na isda. I-record ang buong proseso at ipadala sa ahensya ng inspeksyon. I-record ang buong proseso. Kapag may resulta na, kunan ng larawan at i-send sa akin. Napatunayan ko na dito nga ang pinag-isdaan. Ngayon, ikaw naman ang susunod. Tese! Simulan na! Lihaw, alihaw. Katapusan mo na. Nagsisisi ka na ba ng todo ngayon? Akala mo ba hindi ko kayang makipagpustahan sa iyo? Hihe! Ngayong araw sisirain ko ng tuluyan ang pangalan mo. Akin ang lahat ng ito ay akin. Puro pera ito. Giye, maayos na ba ang lahat? Ang yate ni Huang Dafa. Nagsimula na. Kalahating oras ang nakalipas. Nakaayos na ang lahat. Sinisiguro ko na sa katubigang ito. Kahit katiting walang makukuha si Huang Dafa.
Itaas niyo ang lambat. Paanong nangyari iyon? Nasaan na ang mga basura sa dagat? Hindi naman siguro nabingwit ng mga isda. Sobra akong natakot. Nga, naaalala ko kahapon ang grupo ni Huang Dafa. Maraming nakuhang basura sa dagat. Boss Huang, hindi ba? Oras na para tuparin ang pusta. Hindi ako maaaring matalo. Gusto kong subukan ulit. Hindi maaari. Ano pa ba ang sasabihin mo? Huwag nang mag-aksaya ng oras. Tuparin mo na agad ang pusta. Walang nakitang, kahit anong elemento na masama sa katawan ng tao. Ako. Akala ba talaga ni Boss Huang ay madali akong apihin? Pagkatapos ng lahat ng panlolokong ito, kung hindi ka magpapakita ng magandang halimbawa, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa pagkasira ng aking reputasyon. Ako. Nagkamali ako. Ganoon na lang ba iyon? Gusto mo ba talaga akong sagarin ng ganito? Huwag na tayong mag-aksaya ng oras dahil busy ang lahat. Ako ang nagbintang sa Earl Grand Hotel. Ang mga taong nalason, ay ako rin ang may pakana. Ako ang gumawa ng lahat ng ito. Wala talagang lason ang Yellow Croaker. Hindi ba parang sumobra naman yata tayo? Nag-aalala ako kay Huang Dafa, na taong sobrang mapaghiganti kahit sa maliit na bagay, ay gagantihan tayo pagkatapos nito. E di hayaan mo siyang sumubok. Ang sumuko ng isang beses sa taong tulad ni Huang Dafa, ay hahantong lang sa walang katapusang panghihingi. Mas mabuting bigyan siya ng matinding leksyon para madala na siya. Sir Huang, ginamitan na ang yete ng 2 sapi ng yero para tumibay. Talagang hindi na pwedeng dagdagan pa yan. Sa unahan ng yate lagyan mo ako ng 3 solidong pako para mas tumibay. Sir Huang, plano mo bang ibanggamis mo yung yete? Dami mong daldal. Masama sa'yo kapag marami kang tinanong. Hindi mo ako pwedeng sisihin dito, Lihaw. Ikaw kasi ang nagpilit sa akin eh. Huwag na huwag kang sisilip ha. Sorpresa kaya ito. Lihaw, bakit parang ang init-init ng mukha mo ngayon? Dahil ba nabilad ka sa araw? Pwede ka nang dumilat ngayon. Tingnan mo ang bago kong yate na nakuha ko sa loon. Mas pinalakas ang makina at mas pinalaki pa ang katawan nito. May built-in tank din sa loob para sa supply ng oxygen. Pwede bang dagdagan pa ng isang feature? 360 degree na panoramic camera. Mas maganda kung sabay ang video at audio. Meron naman na niyan ang mismong yate ah. Kaso ang kaya lang i-record ay ang harapan at ang loob ng cockpit. Mas maganda kung i-upgrade ito sa 360 degree na panoramic camera. At sa buong loob at labas ng yete ay walang makakaligtas na sulok na hindi ma-record. Nag-iingat ka ba kay Huang Dafa? Baka kasi may balak siyang masama. Ang mga katulad ni Huang Dafa ay talagang dapat nating paghandaan. Sige, susundin kita. Kaya bukas na lang muna tayo pwedeng pumunta para mangisda ng Yellow Croaker. Tatawagan ko na sila ngayon din. Gagamitin ko muna itong tsaa bilang kapalit ng alak para hilingin na ang magiging pakikipagtulungan ay maging mas maayos. Mas mabuti sana kung wala na lang si Huang Dafa dito. Sobrang nakakairita ang taong yun. Naiinggit siya kapag kumikita ang iba. Para siyang asong ulol. Ay nga pala, may isang bagay akong sa tingin ko. Dapat ninyong malaman. Nitong mga nakaraang araw nag-utos ako ng tao. Para sandan si Huang Dafa. Dahil baka manggulo na naman siya. Pero ang nakakapagtaka lang,
Nitong mga nakaraang araw si Huang Dafa. Hating gabi na kung umuwi araw-araw. Hindi man lang siya pumunta sa plota sa buong araw. Ano sa tingin mo? Ang makina ng Yeti na ito. Maganda ang tunog, di ba? Satellite phone ba ito? Hindi ito satellite phone. Noong binili ko ang Yeti, nabanggit sa akin ng ahente na direkta itong linya para sa rescue. Yung hindi mo na kailangang mag-dial. Bakit ka interesado dyan? Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Teka. Ang kakaiba ng Yeti sa likod natin. Parang lumubo ng husto ang laki nito. Bilisan mo ang takbo. Si Huang Dafa ang nasa likod natin. Ngayon mo lang nalaman na ako pala ito. Hindi kaya medyo huli na ang lahat. Wala pang 1 minuto. Hindi posibleng ang Yate ay agad na makakatakbo ng buong bilis. Pero sapat na ang pagkakataong ito para banggain ko kayo at pataubin. Boss Huang, sigurado ka bang walang mamamatay rito? Kung natatakot ka, tumalon ka na lang sa dagat ngayon din. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ako. Sasamahan ko si Boss Huang. Sino ba si Li Hao para magmalaki? Kung hindi dahil sa paghubog ko sa kanya, magiging kampiyon ba siya? Isang hampas lupa lang. Ang lakas ng loob na paluhurin ako sa harap ng lahat. Sa anong karapatan niya? Kapit ng mahigpit. Nabaliw na si Huang Dafa. Hindi lang niya pinatibay ang Yete. Nagwelding pa siya ng mga pako sa unahan. Naku, ang kubyerta. Pinapasok na ng napakaraming tubig ang loob ng cabin. Naapektuhan na ng husto ang bilis natin. Nabaliw na talaga si Huang Dafa. Kailangan na nating tumalon sa dagat. Mula rito papunta sa daungan. May hindi bababa sa 30 milya sa dagat. Mamatay man kayo sa pagod, hindi kayo makakalangoy pabalik. Li Hao o Li Hao. Ang yabang mo noong nakaraang mga araw, di ba? May lakas ka pang pilitin akong lumuhod. Diyan na lang kayo at maghintay mamatay. Hindi ka ba natatakot na may mamatay? Sa tingin mo ba ay may kinatatakutan akong si Huang Dafa? Ang bago kong Yete. Hindi ko pa nga nasisimulang bayaran ang utang. Para sa unang hulog, hindi natin pwedeng hayaan si Huang Dafa na makataka sa batas. Kailangan ko siyang pagbayarin sa ginawa niya. Shenru, dito ka lang, hintayin mo ako. Kukunin ko lang ang hard drive ng Kikis. Kung sakali, kung hindi ako makalabas, kailangan mong magpatuloy na mabuhay. Hindi pwede. Li Hao, hindi ka pwedeng pumunta. Anumang oras ay pwedeng lumubog ng tuluyan ang Yete. Huwag kang makipagsapalaran. Pwede naman tayong kumita ulit ng pera pagkatapos nito. Hindi pwede. Makinig ka sa akin. Kailangan ng magmadali. Lalubog na ang yating ito anumang sandali. Hello. Hello, ito ang Coast Guard. Naaksidente ang Yate. Magpadala kayo agad.
Naku, kinakapo sa hininga si Shenru. Sobrang gipit ng sitwasyon kanina. Napilitan lang din ako. Sige, bibitaw na ako. Hoy! Dapat mong malaman. Sa ilalim ng tubig para iligtas ka. Saan pa ako kukuha ng lakas? Ngayon gusto mo pa rin bang bumitaw ako? Kumapit ka na lang. Gusto kong i-report si Huang Dafa gamit ang totoong pangalan ko. Sinadya niyang banggain at pataubin ang Yete. Ito ang hard drive ng surveillance camera sa Yete. Hindi ko alam kung gumagana pa ito. Ang ganitong klase ng hard drive ay waterproof ang disenyo. Hanggat ang pagkababad sa tubig ay hindi lalampas sa 2 oras, hindi naman mawawala ang mga data. Ipaparating ko sa mga boss ko ang report mo. Kailangan niyo bang magpa-ospital ngayon? Sira ulo talaga ang Huang Dafa na yan. Para sa pera. Kaya niya talaga tayong patayin. Bakit parang diring-diri ka sa akin? Ngayon wala na rin ang bagong bili na Yate. May 3 taon pa akong babayarang utang. Naisip mo bang tumakas na lang? Tumakas? Tingin ko gusto mo lang akong gamitin para makuha ang multa sa kontrata. Nahatulan na si Huang Dafa. Sinabi sa akin ni Boss Zhang na tangkang pagpatay ito. Buti nga sa kanya. Dapat na kayong maglaho sa mundong ito. Sino yan? Delivery po ito. May pinadeliver si Lihao para sa iyo. Labas ka muna saglit para kunin ito. Sobrang lakas ng ulan. Huang Dafa. Ikaw. Hindi ba nakakulong ka? Nagtataka ka siguro no? Nahuli na nga ako. Pero heto pa rin ako ngayon. Sinira ninyo ang buhay ko. Kung hindi ako makakapaghiganti, hindi matahimik ang kaluluwa ko kahit mamatay ako. Kaya, kahit naging kapalit ang isang paa ko, nakatakas ako. Basta mapatay ko lang kayo ni Lihao. Tatakas ako papunta sa laot. Sa oras na iyon wala nang makakagalaw sa akin. Sa tingin mo ba darating si Lihao para iligtas ka? Mag-isa ba siyang pupunta? O sasabihin niya sa iba? Huang Dafa, hindi pa huli ang lahat para magsisi ka. Pakiusap, huwag kang gumawa ng katangahan. Isipin mo naman ang asawa at mga anak mo. Tahanan, may tahanan pa ba ako? Hahaha, bakit? Bakit hindi na lang kayo nanahimik at malunod sa dagat? Hahaha. Lihao. Naniniwala ka bang itatapon ko si Shenru sa dagat para ipakain sa mga pating? Ano ba talaga ang gusto mo? Huwag mo nang subukang magsumbong sa iba. Sa loob ng 1 oras, kapag hindi ka nagpakita sa akin, ihanda mo na ang sarili mong kunin ang bangkay ni Shenru. Muntik ko nang makalimutan. Ang nag-iisang yek ng inyong grupo ay lumubog na pala. Dumiretso ka sa pantalan. Numero 371 ay akin ding yek. Ang susi ay nasa may pinto ng silid control. Sa ilalim ng doormat. Huwag kang pumunta. Huang Dafa ay wala talagang balak na pakawalan tayong dalawa. Shenru.
Huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Mahihirapan kang gupitin ng kutsilyo ang ganitong klaseng nilon. Mamatay ka rin ng miserable. Ikaw naman talaga ang unang ng api kay Lihaw. Kung hindi lang dahil sa pinangakong bonus, sumira ka sa usapan. Hindi rin naman makikipagtulungan sa akin si Lihaw. Ang bonus na yon ay para sa nanay ni Lihaw. Perang pansagip buhay para sa pagpapalit ng bato niya. Kung ano man ang mangyari sa nanay niya, wala na akong pakialam doon. Ang mga katulad niyang tao, nararapat lang natapak-tapakan ko sa paa. Sino siya para lumaban sa akin? Hindi ba mas mabuting magpatapak na lang siya sa akin hanggang mamatay? Nababaliw na siya. Ito ang espesyal kong inihanda, na regalo para sa inyo. Huwag na huwag kayong susubok na gumawa ng anumang kalokohan. Ngayon, itulak mo hanggang dulo ang pinggan ng yate. At pagkatapos ay tumalon ka sa dagat. Umakyat ka gamit ang lubid. Shenru. Subukan mong humakbang pa ng isa. Nandito na ako. Ano ba talaga ang kailangan kong gawin para pakawalan mo si Shenru? Ang hidwaan nating dalawa ay walang kinalaman kay Shenru. Ha 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 ha. Ang dalawang bakal na balde sa deck. Ibuhos mo lahat sa tubig dagat. Huwag kang makikinig sa kanya. Lihaw, gusto ni Huang Dafa na makaakit ng mga pating dito. Ibuhos mo ba o hindi? Hindi ko akalaing ang dalawang balde ng dugo ng manok ay nagpabaliw ng husto sa mga pating na ito. Lihaw, bibigyan kita ng isang pagpipilian. Ikaw ba ang mabubuhay o siya? Kung pipiliin mong mabuhay si Shenru, kumuha ka ng patalim, at hiwain mo ang sarili mong hita ng 2 beses. At pagkatapos ay tumalon ka. Sa hulit-huli, ang alitan sa pagitan namin ni Shenru, hindi naman umabot sa puntong kailangang may mamatay. Basta mawala ka lang. Pakakawalan ko si Shenru. Naniniwala ka ba? May 10 segundo ka lang. 9, 8, 7. Ah! Pakawalan mo si Shenru. Ha 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 ha. Lihaw o lihaw. Iyan ang napala mo sa pagbangga sa akin. Ha 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 ha. Sa pagkakataong ito maghintay ka na lang na ang mga pating. Ang luluray sa iyo. Lesiu. Lesiu. Handang mamatay ang tao para sa salapi. At ang ibon naman para sa pagkain. Makasarili talaga ang tao. Paulit-ulit mong sinasabi na hindi mo hahayaang mamatay si Lihaw. O ngayon bibigyan kita ng pagkakataon, tingnan natin kung mailakas ka ng loob. Baliw ka talaga. Buwisit ka talaga, Huang Dafa. Kusa akong tumalon pababa. Handa akong sumama sa iyo. Dalian mo. Bilisan ninyong kainin si Lihaw. Huwag kayong magtira kahit kaunti. Basta makita ko lang iyon ng sarili kong mga mata. Mapapanatag na akong tumakas patungo sa malayong dagat. Kainin ninyo siya.
Karapat-dapat lang iyan sa iyo. Shenru, napakatanga mo talaga. Kung hindi ka lang sana tumalon pababa, kahit papaano may isa pa sanang nakaligtas sa atin. Habang nandito si Lolo Pagong mo. Akala mo ba ganoon kadaling mamatay? Kung gusto ninyong magdrama, mas mabuti pang hintayin ninyong makabalik tayo sa lupa, bago kayo mag-iyakan doon. Nagsasalita ang Pagong na ito. Sige na, tawagin mo na lang akong Lolo Pagong. Dolphin pala yan. Ligtas na tayo. Ang galing mo talaga, Lolo Pagong. Makakaligtas na tayo. Nga ang buti naman. Lolo Pagong, ano kaya ang gustong gawin ng dolphin na ito? Hindi ko talaga maintindihan eh. Ang bagal naman ng utak mo. Itong dolphin na ito, mukhang gusto niyang sumakay tayo sa likod niya. Ano ba talaga ang relasyon nating dalawa ngayon? E di relasyong boss at empleyado lang. Kung ganyan ang sasabihin mo, edi tatalo na lang ako sa dagat. Sige, ikaw na ang masunod.